Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon tafsir sana, di ba? Pero yan, tinatalakay natin yung maikling talambuhay ng mga ginabayang khalifa. Alhamdulillah. So ngayon, tiyatalakay na natin ang talambuhay ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ang ikatlo sa mga ginabayang khalifa pagkatapos ni Abu Bakar at Omar radhiyallahu anhuma. Natapos natin nung nakaraan yung panimula sa kanyang talambuhay, at ngayon sumunod na bahagi, akhlaquhu, yung kanyang mabuting asal. Yung kanyang mabuting asal. Nga sa marami sa mga natatala sa kasaysayan ng mabubuting mga tao, yung kanilang asal talaga yung pinaka nababanggit o naitatala. Hindi yung kanilang talino, tapang, o lakas, ugali ang unang naitatala tungkol sa kanila. Kasi ito naman din talaga yung mayroong direktang epekto sa mga tao. Yung pagiging mabuti mo. Yung pagiging matalino, maaaring ano na lang yan kung magdudulot lang yan ng kabutihan sa tao, kung mabuti ang ugali mo. Ang yung lakas, maaaring magkakaroon lang din yan ng epekto sa mga tao na mabuti, kung ito ay mula sa isang tao lang din na mabuti. Alhamdulillah. At yun nga, sa Islam, merong iba yung pagbibigay diin sa mabuting asal. Bawa niyan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinuri siya ni Allah sa Quran, innaka ala khuluqin nadim. Tunay na ikaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa mataas na antas ng mabuting asal. At tinanong si Aisha radhiyallahu anha tungkol sa ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, khuluquhu al-Quran. Ang ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang Quran. At gayon din, sa napakaraming mga hadith, tinukoy ang kainaman ng pagkakaroon ng mabuting asal, at ito ay magdudulot nga o kabilang sa mga pangunahin na dahilan ng tao ay makakapasok sa paraiso, inshallah, ang kanyang mabuting asal. So bukod doon sa kanyang imanul wajib, so lagi natin nababanggit na itong imanul wajib, na iman na basic na dapat taglay ng Muslim. So bukod doon, ang kanyang mabuting asal ang magdudulot na siya ay pumasok sa paraiso o tumaas pa ang antas niya sa paraiso. Inshallah. Kasi mayroong mga antas, iba't ibang antas ang paraiso, at ang mabuting asal ng tao ang isa sa magdudulot na ito'y tataas. Hindi lang mga gawaing pagsamba. Kasi sa kabilang dako, kung titingnan natin, yun ngang mga gawaing pagsamba, ang marami rito, gayra mutaaddi. Wala itong epekto sa ibang tao. Sala, halimbawa, fasting, pero mabuting asal, meron itong epekto na mabuti sa ibang tao. Alhamdulillah. Sa inilarawan si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, waqad kana karimul akhlaq. Si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ay nagtataglay ng mabuting pag-uugali. Na siya nga ay, kumbaga, mapagbigay. Kasi yung karimul akhlaq, maaring mangangahulugan nga ito na marangal na asal, gayon din sa kanyang pagiging mapagbigay, na siya rin naman inilarawan sa kanya sa mga susunod na bahagi. Siya raw ay hayaan kathir, nagtataglay siya ng matinding pagkamahiyain. At ang pagiging mahiyain, syempre, ito ay isang ugali din na kapuri-puri, lalong-lalo na sa mananampalataya. Pagiging mahiyain, kumbaga, yung pagiging mahiyain, kung i-describe siya, yung definition ng pagiging mahiyain, kung ihahambing sa iba pang mabubuting asal, katulad ng katapatan o pagtitiis, ang pagiging mahiyain ay nakaugat sa pangingilag ng tao na makapinsala sa iba.
o makaistorbo sa iba o kumbaga makapinsala, makaistorbo o makadulot ng abala sa iba. Kaya siya nagiging mahiyain dahil ayaw niya na makakaistorbo o kaya siya ay makakaabala o makakapinsala sa iba. Ito ang tunay na hiya. Ito ang tunay na hiya. Kaya ngayon tao na laging nangiistorbo sa iba o laging tawag doon yung nanggagambala o namiminsala, ang tawag sa kanila walang hiya. Pero yung mahiyain, ito yung dahilan, tunay na dahilan kung paanong ang tao ay mahiyain. Sa kanyang pagiging aware o sa kanyang pangingilag na makapinsala, makaistorbo o makaabala sa mga tao. Alhamdulillah. So ito yung kahulugan ng pagiging mahiyain. At si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, naiulat nga siya na sa pagiging mahiyain niya, kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahihiya sa kanya. Naiulat minsan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakaupo at nakalabas yung kanyang tuhod. Dumating si Abu Bakar, hinayaan niya lang na ganun ang kanyang pagkakaupo. Dumating si Omar, ganun din. Pero nung dumating si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, hinatak niya yung kanyang damit pababa. At tinanong siya bakit. Sabi niya, hindi ba siya mahihiya sa tao na kahit ang mga anghel ay nahihiya sa kanya? Kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. So maraming mga ulat tungkol sa kanyang pagiging mahiyain. At actually, kabilang doon, subhanallah, yung sa huling bahagi nga ng kanyang buhay, nang pinaligiran na ng Khawarij yung kanyang bahay, si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, nagdesisyon siya na magsuot na ng pantalon. Nang sa gayon kapag mapapatay daw siya, ay hindi makikita ang kanyang aura. Hindi makikita ang kanyang hita o namang bahagi ng kanyang aura. Alhamdulillah. So ganito si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. At syempre, siya ay inilalarawan din sa kanyang karamun gazir, sa kanyang matinding pagiging mapagbigay. Yung karam dito na tinutukoy, ito na yung pagiging mapagbigay mismo. At si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sa mga kumbaga dinakwahan ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, siya ang kabilang sa kauna-unahan na inanyayahan ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sa Islam. Kasi nakikita ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ang pagiging matuwid ni Uthman bin Affan at syempre ang magiging posibleng benepisyo ng pagbumuslim ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. So ganito nagdakwa sina Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba, ang mga nauna sa mga sahaba lalo na, pinipili nila kung sino ang kanilang dadakwahan, hindi lang kung sino-sino. Okay? Hindi pagiging suplado o pagiging masamang ugali. Yung kumbaga yung namimili tayo ng dadakwahan. Ang ibig sabihin dito, lahat ng tao pwede nating dakwahan o kumbaga dapat pang ang dakwahan, nananatili ang wujub sa dakwa. Pero yung magiging dakwa na ganitong personal na level, so mamimili rin tayo ng tao na gugustuhin natin na magmumuslim, inshallah. Hindi yung kung sino-sino lang. Nasasabi ko ito kasi nga sa dakwa natin ngayon, yun nga nangyayari na kahit sino na lang pinagsasyahada. Na syempre sa maling layunin na makapag-report sa sponsor, na nagdudulot din naman na mali nga ang paraan ng pagkakapasok ng tao sa Islam at iba't iba pang mga kasamaan o kamalian na dulot ng kanilang mga ginagawa. Hindi ganoon nagdakwa ang naunang mga Muslim, alhamdulillah, nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nakikilala ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ang posibleng magiging benepisyo, pakinabang kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kaya nauna siyang dinakwahan ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kaya nga, sa iba't ibang mga ulat, naiulat yung paggastos talaga ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mula sa kanyang yaman
para sa kapakanan ng mga Muslim. Para sa kapakanan ng mga Muslim. Yu'athiru ahlahu wa aqaribahu fillahi ta'lifan likulumin min mata'il hayati dunya alfani. So si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kumbaga sinisikap niya na magkaroon ng impluwensya sa kanyang mga kamag-anak at sa kanyang pamilya sa pagpapalapit ng kanilang kalooban tungo kay Allah. At palayo naman doon sa pagmamahal sa mundo, sa buhay sa mundo na panandalian lamang. Kasi si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, nabuhay nga siya sa marangyang pamilya. At nang nag-Muslim siya, nakita niya ang pagiging mapanlinlang ng pagiging mayaman. Kaya ang kanyang pamilya ay sinikap niya na talaga na ma-impluwensyahan patungo kay Allah. La'allahu yuraggibuhum fi ithari ma yabka ala ma yafna. Gusto niya na maanyayahan sila tungo sa kung ano ang mananatili ang kabilang buhay. Sa halip na sila ay magsisikap sa bagay na yafna, magwawakas ang buhay dito sa mundo. Si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, nakikita niya na walang saysay ang anumang yaman na taglay ninuman, liban na lamang kung ito ay gagamitin sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Talalaman nga natin, nang nag-Muslim si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, manugang na siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asawa na niya si Ruqayya bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun ay siyempre maaring isa ring factor na pinili ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na unahin na anyayahan si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu patungo sa Islam. Ngayon nga, kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ti aqwaman kasyatan ay yukabbihumullahu ala wujuhihim finnar. Si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sinisikap niya na maimpluwensyahan ng mga tao tungo sa pagiging mapagmahal sa kabilang buhay at gayon din pagiging mapagbigay alang-alang sa kabilang buhay. Siyempre na naghahangad siya ng gantimpala sa kabilang buhay. Nakatulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mapagbigay. Pinagbibigyan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga tao nang sa gayon mapapalapit ang mga tao kay Allah subhanahu wa ta'ala sa takot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itapon sila sa impyerno. Kumbaga mapagbigay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao, lalong-lalo na sa mga tao na inanyayahan niya patungo sa Islam. Inanyayahan niya patungo sa Islam, hindi yung nililin lang niya na magsyahada. Magkaibang bagay ang dalawang iyon. Sumunod na bahagi, masyahaduhu. Masyahaduhu yung kanyang mga nasaksihan o mga nadaluhan na mga labanan. Kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yung akong sa ugali, kumbaga sa pagiging pino ng asal, mayahalin tulad talaga siya kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Si Uthman at si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, naikilala sila sa pagiging pino ng kanilang ugali. Si Omar, kumbaga, hindi man sinasabi natin walang hiya, pero si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, naninindigan talaga siya sa katotohanan. At sa maraming pagkakataon, maaring merong mga sahaba na, kumbaga, nakakaramdam ng pagkagipit sa harap ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Katulad ni Khalid bin al-Walid. Si Khalid bin al-Walid na mismo nagrereklamo sa pagiging mahigpit ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Biruin niyo, tumanda na siya sa military. At ang military, alam natin, matindi ang disiplina,
matindi ang accountability, pananagutan, matindi ang hirap. Pero sa mga panahon na siya yung general ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, na nakaramdam siya ng, nung panahon ni Abu Bakar pala. Nung panahon na general siya ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, si Omar bin Khattab radiyallahu anhu ay nakabantay sa lahat ng kanyang gagawin. So magkaiba sila ng kumbaga yung kanilang natural na ugali. Si Uthman, mas malapit ang kanyang ugali sa ugali ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Pero syempre yung kanilang kumbaga personality na ganito ay hindi naging dahilan na hindi sila dadalo sa mga labanan. Naroon pa rin sila sa mga labanan. Kahit kumbaga yung kanilang mga personality ay malambot, kumbaga madali silang pakisamahan o hindi sila madaling magalit, kumbaga nandoon din sila na lumalahok sa mga labanan. Kaya makikita niyo yan sa totoo lang. May mga sundalo ganun ugali eh. Hindi mo nga mapapansin, hindi mo akalaing sundalo pala yan. Tapos nakapatay pa ng kalaban kasi yung ugali pag magsalita, malumanay. Kapag kumilos, dahan-dahan, mahinhin, kumbaga. So ganun sina Abu Bakar at Uthman radiyallahu anhuma. Yung kanilang personality ay hindi naging dahilan o sagabal. Hindi naging sagabal sa pagdalo nila sa jihad. Si Uthman bin Affan radiyallahu anhu, syahida Uhudan, nandoon daw siya sa Uhud at alam natin na Uhud ang unang binabanggit dito kasi sa Badar hindi siya nakadalo. Kasi yung gabi bago ang Badar, matindi na ang sakit ng kanyang asawa si Ruqayyah at sa araw mismo ng Badar hindi rin siya nakahabol kasi namatay na si Ruqayyah. So ang nasaksihan na lang niya yung sumunod na malaking labanan sa Uhud at ang Khandaq at ang Hudaybiyah. Ang Hudaybiyah, itinuturing siya o ibinibilang siya sa mga gazawat, sa mga digmaan. Pero actually, hindi naman yung digmaan. Pero bakit siya inililista kasama ng gazawat? Kasi nang mag-umrah sana si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga Muslim, may kasama sila mga escort na mga sundalo na technically, yun nga, maitatala pa rin siya bilang gazwa. Wabaya'a anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idin bi ihda yadayhi. Na doon daw sa Hudaybiyah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbai'ah para kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu sa pamagitan ng kanyang isa pang kamay. So nagbai'ah sila, nagpatong-patong sila ng kamay. Wala si Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa pa niyang kamay ipinatong niya sa kanilang mga kamay para kay Uthman. Yung nangyari kasi dito, nabanggit ko na ito nung nakaraan. Yung bago yung Treaty of Hudaybiyah, pumunta si Uthman bin Affan radiyallahu anhu sa Makkah para makipag-usap sa Quraysh kung sino ang kakatawan sa Quraysh sa magiging parang pag-uusap sa pagitan ng mga Muslim at ng Quraysh. Natagalan bumalik si Uthman bin Affan at kumalat ang sabi-sabi, bali-balita na pinatay na ng Quraysh si Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Kaya itong bay'ah na tinutukoy dito, yung bay'ah na sinasabi nila na ipaglalaban nila ang relihiyon na ito, maninindigan sila sa relihiyon na ito hanggang kamatayan. At wala si Uthman, ipinatong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang kamay para kay Uthman. Pero nga, pagkatapos ng kanilang bay'ah na yon, dumating naman si Uthman at nalaman nila na wala naman talagang masamang nangyari sa kanya. At sinabi ni Uthman na tuloy ang negosasyon kasi nga hindi rin sila pwedeng dire-diretsong papasok sa Makkah. Pinigilan sila ng Quraysh. At doon na nga sa negosasyon na yun na yung Treaty of Hudaybiyah, ang kinatawan ng Quraysh, si Suhail bin Amr. Kung naalala ninyo doon sa Omar series, siya yung tatay ni na Abu Jandal at ni Abdullah, yung ginapos niya yung dalawa niyang anak. Yun, yung Treaty of Hudaybiyah.
At ang Treaty of Hudaybiyah, 10 taon na kapayapaan sa mga Muslim at Quraysh. Wala silang magiging labanan. At kabilang sa mga napag-usapan doon na ang sino man na gustong makipagkampihan sa mga Muslim ay malaya. Kaya nga yung Khuza'a, nakipagkampihan sila sa mga Muslim. Bagaman iniulat na hindi pa totally Muslim ang Khuza'a sa panahon na yun, nakipag-alyansa sila sa mga Muslim. At ang Banu Bakr bin Kinana naman, nakipag-alyansa sa Quraysh doon sa Treaty of Hudaybiyah. At itong Bakr bin Kinana na ito, sila rin yung Bakr bin Kinana na kalaban ng Quraysh nung panahon ng labanan sa Badar. Kaya nga sa Badar, wala doon si Khalid bin al-Walid. Naiwan si Khalid bin al-Walid sa Badar kasi babantayan niya ang Makkah, baka sasalakayin sila ng Banu Kinana. Pero dito sa Hudaybiyah, naging magkakampi na sila. At yun nga, nasira ang Hudaybiyah. Marami pang nilalaman yung Hudaybiyah. Inshallah, madadaanan natin yung matalakay din natin yung sa sira o sa iba pang mga subject. At nasira nga yung Hudaybiyah nang sinalakay ng Banu Bakr na kaalyado ng Quraysh ang Khuza'a. Pero syempre sa pag-udyok ng Quraysh, gamit nilang armas ng Quraysh. At sa pagkasira ng treaty, nagmarcha na diretso si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungong Makkah, matapos na makausap niya sandali si Abu Sufyan na nagsadya ng Madina para makiusap. Pero sira na talaga ang treaty. Maraming magandang nangyari doon sa Treaty of Hudaybiyah. Inshallah, matatalakay pa natin yun. Nabanggit ko lang ito, kumbaga, napalalim tayo doon sa pagkakabanggit doon sa Hudaybiyah kasi, kumbaga, pinapakita dito yung pagpapahalaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ngayon nga, sinasabi ng mga scholar, ang pagkakapatong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pangalawang kamay doon sa Bay'ah ay mas mainam pa kaysa sa pagkakapatong ni Uthman bin Affan mismo sa kanyang sariling kamay. Naintindihan nyo? Kung nandun man si Uthman, na ipatong niya yung sarili niyang kamay, yung pagpatong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng isa pa niyang kamay para kay Uthman, mas mainam pa yun. O hindi nyo naintindihan? Huwag nyo na muna problemahin. Hindi, mas mainam kasi nga, kamay ng propeta yun, di ba? Yun ang dahilan. Kaya mas mainam, sinasabi ng mga scholar, tuwing nababanggit nila yung Hudaybiyah, o yung Bay'ah na yun, inilagay doon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang kamay na mas mainam pa sa kamay ni Uthman. Yun. Mas mainam pa syempre yung kamay niya kaysa sa kamay ni Uthman, at mas mainam yun para kay Uthman kaysa sa sarili niyang kamay mismo. So si Uthman, nakadalo din siya doon sa Umratul Qada. Yung Umratul Qada, pagkatapos ng Hudaybiyah, isa sa mga napagkasunduan kasi sa Hudaybiyah, wala kayong umrah ngayon, bawal. Next year, pwede kayong mag-umrah. Ay, ito na yung Umratul Qada. Nandun si Uthman. At masyaallah, doon sa Umratul Qada, may magandang nangyari doon eh. Sabi ng Quraysh, alam mo, yung mga taga-Madina, may hina yan kasi pinahina sila ng sakit na kumakalat sa Madina. Si Yathrib, tawag nila Yathrib. Pero yun nga, dahil doon, isinabatas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tawaf, yung, di ba wala pa pala nakapag-hajj dito, si Isa lang. Di ba sa tawaf, yung pinapakita yung balikat, yung kanang balikat, para ipakita na hindi sila nangayayat sa Madina. At sa unang pag-ikot sa tawaf, unang 3 ay ang ramal, yung pagtakbo. Para ipakita ng mga Muslim ay masigla pa rin doon sa Madina, alhamdulillah. So ito yung Umratul Qada na tinatawag. At syempre nababanggit din dito yung Wahadar al-Fath, nandun si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu nang finally sinalakay na ng mga Muslim ang Makkah, nang sa gayon ito ay magiging dalisay sa pagsamba kay Allah ng nag-iisa at walang katambal. Hawazin. Yung Hawazin, kasama ito doon sa labanan sa Taif. Kasi pagkatapos ng Fathu Makkah, sinalakay na ng mga Muslim ang Taif at ang
Yung Hawazin, kasabay ito nung Taif. Kasabay ito ng labanan doon sa Taif. At ganyan din doon sa Ghazwatut Tabuk, ito na yung nag-donate si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ng 200 na camel. Nagagamitin niya sana pangangalakal papuntang Syria, pero pinagpaliban niya yung pangangalakal niya, binigay niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinagdagan pa niya ng 100 pa. At yung camel na ito, minsan pag nag-aaral ng sira kasi yung tao, dapat ilalagay natin sa konteksto yung mga detalye doon. Yung camel na yun ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, may karga yun paninda. At hindi yung basta-bastang ganun lang na magkakarga yun ng ilang kilo lang. Mabigat ang kayang dalhin ng camel. So sabihin natin yung isang camel niya kayang magdala ng mga 100 kilo ng paninda. So ganun kalaki yun. Sabihin na lang natin, maihahambing natin yung isang camel sa karga nito, bawa 10 camel, ang katumbas niyang sasakyan, isang L300. So kung 200 na camel, yung dinonate ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, so isipin mo, ilang L300 yun katumbas nun. Sabihin na natin 20 na L300 na sasakyan na puno ng paninda, papunta sana ng Syria. So ganun sana kalaki ang kikitain ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, pero pinagpaliban yun. Ibinigay niya ang mga kamelyo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para gamitin doon sa Tabuk. Doon sa Tabuk. At tinagdagan pa nga niya ng 100 pa uli. Si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, nagpapakita lang ito ng kanyang, kumbaga, pagiging matalino rin. Oo, naging dedicated si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sa Islam, sa jihad, sa da'wah, pero hindi niya pinabayaan yung pagnenegosyo. Kasi bandang huli, yung kanyang yaman, nagamit din niya para sa Islam, para sa da'wah, para sa jihad, para sa kapakanan ng mga Muslim. Kaya mali yung katwiran lagi ng tablig na mas gusto nila mag-courage, tapos yung pamilya nila, iwan nila na wala silang iniiwan na pera, hinahayaan nila yung asawa nila na magtrabaho, magnegosyo, tapos sila courage lang ng courage. Hindi yung ginawa ng mga sahaba. Ang mga sahaba nagsikap na kumita, magnegosyo, magtrabaho. Hindi kabanalan ang pag-iwan sa negosyo o trabaho. Dahil kung kabanalan yun, di sana hindi ginawa yun ng mga sahaba. Pero yun nga, kabaligtaran na ang ginagawa ng mga sahaba sa ginagawa ng tablig. So nandun siya sa Tabuk. At wajahaza jayshul usra bi 300 bairin bi aktai wa ahlasiha. Singa sa Tabuk, inihanda ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yung 300 na camel niya. Na itong 300 na camel na ito na binigay niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ito basta-bastang camel lang. Kumbaga, dumating yung mga camel doon, kompleto rin. Meron itong masasakyan, may upuan, kumbaga merong upuan. At syempre meron itong mga kagamitan na pwedeng maikarga yung iba pang mga gamit ng mga mujahidin. Alhamdulillah. So, hindi basta-basta. Yung naging paglahok ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sa mga labanan na ito. Lalong-lalo na yung doon nga sa Tabuk, alhamdulillah, na malaki ang naging papel ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sa Jayshul Usra na ito, yung hukbo ng paghihirap, kumbaga, kasi napakahirap ng panahon na ito. Malayo yung kanilang lalakbayin, nasa 1,000 kilometro halos, at kasagsagan yun ng tag-init sa Saudi Arabia. Kasagsagan ng tag-init. So ito si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, at patatalakay pa natin iba pang mga nangyari sa kanyang buhay nung panahon na kasama niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito sa tinatalakay natin, kung pansinin niyo, kaya maganda tong libro na to. Walang petsa dito Walang kakabisaduhin na petsa, puro aral yung nandito. Puro aral, alhamdulillah. Ganun talaga mag-aral ng
history. Kaya nabuboro yung mga bata mag-aral ng history. Kasi pinapakabisado ng teacher, pangalan, petsa, lugar. Kung ganito, marami tayong mapupulot, inshallah. Saka na natin problemahin yung petsa o yung pangalan, inshallah. Tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.